kung ang battery mo ay nasa 10.91 volts, 1% SOH at 0% na SOC, i-charge mo pa ba o palit na agad? Alamin natin. Magandang hapon o anumang oras niyo mapanood ito. May dumating tayong battery ngayon galing sa customer, LM7 low maintenance o water-based battery. Ang request niya, boss, paki-charge naman, baka pwede pa. Pero bago tayo mag-charge, syempre test muna tayo gamit ang battery analyzer para hindi sayang ang oras at kuryente. So ito po ang ating battery mga boss. Ayan po. Mapapansin ninyo, iba yung kanyang terminal, kanyang negative at positive polarity. Malapad siya. Hindi katulad sa ibang battery na bilog ang terminal sa NS40 na battery na halos kasing laki nito. Pero ito, ang tawag sa battery na ito ay LM7. LM7 po ito kapag makikita nyo ang palapad ang kanyang terminal. LM7 po ito na battery. Wala siyang brand na nakalagay oh. Meron dito 6-MQA-3 to. Yan lang. Tapos ito PB ang nakalagay dito. Pagkakaalam ko, PB, Philippine Batteries, i-correct nyo lang ako kung ako ay mali o tama. Upper level at saka lower level, meron siya ng ganon. Ibig sabihin, di tubig po ang battery na ito, water-based. So ngayon, titesting natin siya gamit ang Landfall Battery Analyzer. Ito po. Positive at negative. So, nakakuha tayo ng reading na 10.91 volts. So, tester natin para makita natin ang CCE, SOH at SOC. Okay. Battery test, regular flooded, CCE. Dinisit lang natin siya sa 200. Set lang natin siya sa 200 ampere. Ayan. So, testing na natin. So, titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir. Meron siyang CCE na 25 CCE na lamang. Ang voltage niya ay 10.91 volts. Ang SOH niya ay 1% na lamang po. SOC niya, state of charge 0%. Resistance 91.21 milliohm. So, result ay charge retest. At nakasit tayo sa 200 ampere rating para sa battery na ito. So, yan po ang lumabas. So, i-explain natin mga boss. Sa 10.91 volts, ito po, sobrang baba na nito. Deeply discharged na po. Ang SOC niya, ibig sabihin, state of charge na 0%, ubos na ang charge. At ang kanyang SOH, state of health na 1%, halos patay na ang battery. At meron siyang R, ibig sabihin ng R ay resistance, 91.21 milliohm. Mataas, ibig sabihin mahina ng loob ng battery. Kahit sinabi ng tester na ito, charge retest, hindi ibig sabihin guaranteed na babalik pa yan sa normal. Minsan nagbibigay lang ng chance ang tester para subukan. Pero sa ganitong kondisyon, sobrang baba na ng recovery rate nito mga boss. Ayan po. So ano gagawin natin? Pwede mo pa i-charge pero expected mo na hindi na babalik sa malakas na performance. Possible na mabilis pa rin ma-discharge. Pwedeng masira ulit agad. Sa ganitong case, recommended na replace na kaysa umasa pa. Parang juwa lang po yan mga boss. Pasahin ka lang. Joke lang. So, pro tip mga boss, kapag ang battery mo ay below 11 volt, ito po, pag 11 volts na, pag below 11 volts, tapos may SOH below 20%, ito 1% na no, below 20%, maghanda ka na sa replacement, hindi na sa recharge. Mas makakatipid ka kung long run kaysa paulit-ulit na charge. So, tanggalin natin mga boss. So yun lang mga boss. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutan mag-like, mag-comment. Kung may tanong kayo at subscribe sa tip ni Kuya RM para sa more battery tips. Kita-kits sa next video mga boss.